ito na, dumating na yung crayfish na in-order ko online. Galing pa to ng Isabela, guys. Ang layo. Isabela to Baggao. Ito na siya. Check lang natin. 6 grayling yung free niya. Tapos, ito 4 sets ng trio. Bale, 8 female and then 4 male. Yan, tatlo-tatlo sa isang plastic. Yan. Isang tub. Isang lalaki, then dalawang babae. Tapos, meron siyang free na dalawang cut ng PVC. Tapos, yung duck meal na half kilo. Pararamihin din natin yan. Kasi gustong-gusto ng mga crayfish yan. Ito na pala yung lilipatan nilang ng fish pan. Ginawa ng father ko to sa ilalim ng mga punong-punong kahoy. Yan, medyo malamig-lamig dito. Tapos itong tubig, bukal. Kaya malamig. Bukal yan. Ito. I-acclimate natin sila ng 20 Ayan, to wala 25 pa siyang minutes. wala pa siyang nagawang mga hides. Katawan nila sa temperature. Sabi ko lagyan niya ng kasi nga baka iba yung temperature ng pinanggalingan nilang tubig dito. Yan. 20 to 25 minutes. Tapos, after 20 to 25 minutes, kakaiba yung temperature nung pinanggalingan nilang nilang pond. Kaya ina-acclimate natin sila ng 20 to 25 minutes para maiwasan ang water shock. And then, after 20 to 25 minutes, yan, dahan-dahan na natin siyang lalagyan ng tubig hanggang sa mabasa sila. Makover sila ng tubig. Tapos, saka natin ilalagay dun sa tubig. Yan. Lahat pala ng ng mga fish na ililipat mo sa ibang tirahan, dapat ina-acclimate natin sila para para maiwasan yung water shock. Ayan na sila. Sana matibay-tibay tong mga to para walang mamamatay. Bale, 12 pieces pala to, guys. 8 female and then 4 na male kasi 4 sets ito. Tapos yung railings niya merong 6. Ayan yung duck meal na binigay nila. Sana dumami rin yan. Favorite daw nila yung kainin. Yan. Andun na, lumalangoy na yung iba. In-order ko ito online. Galing pa ito ng Isabela. 5 AM. Pinadala nila to sa sa van. Tapos mga 6 nandito na sa Baggao. Tapos trinavel namin to through motor hanggang dito. Buti na lang walang namatay kahit mahinit ang panahon. Hopefully, maparami ko to. Then, update ko kayo, guys, kung okay naman tong mga to. Marami akong napapanood na videos sa YouTube tsaka sa Facebook na okay daw na business ito, crayfish. Kasi, nagre-rate ito ng 2,500 hanggang 3,500 per kilo. Pero medyo kulang-kulang pa sa supply ngayon ang Pilipinas sa food consumption kasi medyo mga kulang pa yung mga nag-aalaga dito kaya hinihikayat nila yung mga tao na mag-alaga ng ganito para masupplyan natin yung pangangailangan natin sa food consumption. Tapos maganda rin ito, parang stress reliever ba. Yan. Ito na yung day 2. Day 2. Simula nung inilagay namin dito. Ito nagpakain ako. Merong lumabas dyan. Ayan. Puro gubat sa paligid. Puro mga punong kahoy. Kulang pa yung hides na nalagay. Kaya nagsiksikan na sila dyan sa sa malaking bato. Ayan. Ayun na siya.
lumabas yung isa andun. Tapos meron ding isa nandun. Ayun yung dalawang cut ng PVC na binigay nila na free. Mas gusto nilang tumira doon. Andun yung isa. Tapos ito yung day 2. Medyo malinaw-linaw na yung tubig. Naglagay ako ng kangkong tsaka spinach. Subukan ko nga kako kung gusto nila. Ayun, meron yung isa dyan. Ginawa niyang hide. Ayan siya. Tatago. Hindi niya namalayan. Wala na yung hide niya. Tapos yung iba ito. Meron naman dito. Nag-aagawan sila ng ng hides. Medyo clear na yung tubig niya. Ito day 2 to. Hopefully hanggang sa nasanay na yung katawan nila. Wala namang namatay. Sana okay na sila dyan. Walang aalis. Kasi wala pang kita nyo yung paligid guys, wala pang net. O balak kong palagyan ng black canvas. Kasi yung net daw, pwede daw silang tumakas doon. Kasi yung sipit nila, pwede nilang akyatin. Kaya dapat yung madudulas, yung ilagay dyan sa gilid. Andun yung isa. So ayan, update ko na lang kayo sa susunod kong video kung kumusta tong mga alaga ko.